Welcome guys sa video natin ngayon. Share ko nga lang pala guys yung mga sign na magpa-panic attack kayo. Unang-una guys yung syempre alam natin pag may anxiety, puro takot talaga guys. Yung takot na takot ka. Pag nakaramdam ka na ng takot ganun, isang sign yun na pwede ka nang mag-panic attack nun. Pag nakaramdam ka ng biglang kabog ng dibdib na natatakot ka, yun, isang yun, sign na magpa-panic attack ka na. Tsaka guys, yung pangalawang sign, yung umuugong na yung tenga mo, yung parang yung ganun, umuugong na yung tenga mo, parang may hangin na di mo basta mayroon talagang umuugong sa tenga mo guys, ganun. Tsaka pangatlo, yung pag namamawis na itong kamay mo, ito, namamawis na to guys, tapos parang walang lakas. Yun, pangatlo, sign na magpa-panic attack ka na. Tsaka yung pang-apat naman pala guys, sign na magpa-panic attack ka na, yung parang natataranta ka na, yung parang hindi mo na alam yung gagawin mo guys. Yun, magpa-panic attack ka talaga nun guys, promise. Pag ganun, yung natataranta ka na, tsaka mag-iisip ka pa ng yung mga masasama, yung mga sinasabing lang intrusive thoughts. Pag gatungan mo pa yung isip mo na natataranta ka na nga, mauwi talaga guys sa panic attack, promise. Ganun ang mangyayari. Tsaka wait lang, isa pa nga palang sign na magpa-panic attack ka na, yung pag nag-iisip ka na ng mga bagay na masasama na pwedeng mangyari sa'yo. Yun, magpa-panic attack ka na nun guys. Tapos karugtong nun, biglang mag-isip mo na, paano kaya kung wala akong kasama? Paano kaya kung iwan nila ako dito? Ano kaya mangyayari? Ganun yung ang bilis na ng running ng isip mo guys, kung ano-ano na mga negative na yun, tapos biglang kakabog na lahat na yun, nalabas na yun, dun na kung ano na iniisip mo guys, na baka mamatay ka, mawalan baka bigla kang mawalan ng malay, sino kaya yung tutulong sa'yo. Yun ang mga sign na magpa-panic attack ka na guys. Kasi pag ganun kasi, syempre kung ano na iniisip mo, syempre pag meron ka kasing anxiety guys, doon yung matatakot ka, pero ang isipin mo agad nun yung parang yung mga bagay na paano ka makakaligtas, ganun yun. Kasi yung gumagana na yung fight, flight, freeze response. Yung fight kung lalaban ka ba, yung freeze kung maninigas ka na lang na yung parang wala ka nang magagawa, yung maninigas ka na lang. Ganun talaga yun guys. Syempre tas maninigas na yung dito mo, yung mawawalan na ng lakas yung kamay mo. Kasama yun yun, sign yun talaga sa pagpa-panic attack. Kasi syempre yung adrenaline mo, yung sinasabing adrenaline rush, ganun. Yun nga, adrenaline rush, yun yung bagay para na kailangan para mailigtas tayo sa panganib. Kaso yun nga, wala naman tayo sa panganib, kaya parang nasasayang lang yung energy. At pala guys, ito rin yung sign na ito yung mangyayari pag patapos mo mag-panic attack, yung manghihina kayong, kala mo pagod na pagod kayong, kala mo nag-sprint ka ng 100 kilometers. Basta yun yung mararanasan mo. Tsaka ang bigat ng ulo. Pero yung iba naman, ang gaan daw ng ulo, di ko alam sa kanila. Basta para sa akin, parang ang bigat-bigat ng ulo, na yung mga muscle mo dito, ang titigas nun, ang titigas. Tsaka yung ulo mo parang punong-puno ng hangin. Yung paa mo naman nanghihina, yung kamay mo nanghihina, na parang wala kang energy. Alam mo yung ang ganun kasi guys, pag nagpa-panic attack tayo, yung sinisip-sip lahat ng energy natin, yung adrenaline rush, kaya nag-iwan sa atin ng nahilo, pagod na pagod, yung pakiramdam, nanghihina, masamang pakiramdam,
na parang para ka talagang ano, para kang nag-construction. Alam mo yung pakiramdam na para kang nagbuhat. Ganun talaga ang pakiramdam ng ano pag nag-panic attack ka pa tapos nun. Tsaka pag nagpa-panic attack ka rin naman pala guys, kung ano-ano na talagang masasabi mo, promise, yung parang kung ano nga magpapaalam ka na uy, ano, pag yung parang ganito, yung parang uy, ganito pag meron nangyari sa akin kayo na bahala. Tsaka kayo na bahala sa mga mama natin, papa natin, ganun. Tsaka ano pa ganito pa guys, yung parang sasabihin mo sa kanila talaga na uy, wag niyo akong pababayaan kung ano na sinasabi, kung ano na talaga sinasabi mo guys, kasi syempre nga nagpapanik ka na, grabing takot talaga, yung parang tarantang-taranta ka na syempre ayaw mo nun mamatay pag nagpapanik attack ka, kaya kung ano na sinasabi mo niyan para lang may ligtas yung sarili mo. Ang gano'n naman guys, ang gagawin, ito naman ang tips ko guys, pag nangyayari na sa inyo na nagpapanik attack na kayo, ang una yung gagawin, yung syempre pag nagpapanik attack kayo, nahihirapan kang huminga, nagano ka na nun, hyperventilate kasi puro oxygen na, wala nang carbon dioxide na nalalanghap kasi puro ka lang yung ganun, bumibilis yung tibok ng puso mo, kaya syempre yung pagpasok ng hangin naman napakabilis na, nag-hyperventilate ka na nun. Ang unang gagawin mo guys, mag ka muna, mag deep breathing, yung parang hinga ka ng malalim, tsaka count ka ng 4, 1, 2, 3, 4, sabay bitaw. Ganon, abot 10 naman yun. Ulit-ulitin mo yun guys ng 20 times, ganun. Ulit-ulitin mo lang yun, makakalma ka nun. Tsaka guys, dapat haba pa lang ginagawa mo yun, dapat pagkatapos nun, taga-inom-inom ka rin ng ng mainit na tubig, yung kaya mong inumin, yung hindi naman mapapasok ang dila mo, pero dapat yung mafe-feel mo na humahagod dito yung init, para sa ganun syempre makokontrol din yung acid mo, kasi syempre pag nagpa-panic attack tayo, yung magre-release ng madaming acid talaga, madaming acid yun, kasi syempre hindi ka naman na yun pag tumatakbo ka, hindi naman na yung gagana yung stomach mo, kaya kailangan na lang ng acid para matunaw yung iba dun sa tsaka pa pala guys, isa pang tip ko guys, syempre pilitin yung i-relax yung utak nyo. Huwag kayong mag-iisip-isip ng ng mga negative, kasi syempre nagpapanik ka na nga, tapos nadagdagan mo pa ng mga negative, mas lalo ka tuloy niyan magpapanik, imbis na matatapos na agad yung yung pagpapanik nyo, dadagdagan nyo pa ng mga negative thought. Yun tuloy yan lang yung mo, pagpapanik mo, hanggang gabi magpapanik. Kaya guys, ipikit nyo na lang yung mata nyo, tsaka mag-isip kayo pilitin yung isipin na ba't ka magpapanik, normal nga yung lahat ng laboratory test mo, lahat naman normal sabi ng doktor. Tsaka tingnan nyo guys yung tingnan nyo sa paligid nyo kung meron ba talaga nakakatakot para magpanik ako. Isipin nyo yung ganun, tingnan nyo sa paligid nyo, tsaka habang nag-breathing exercise kayo, tsaka try nyong humanap ng 5 bagay. Kunwari ito, nakita ka ng ref, banggitin mo ng ng 5 beses yung ref, ganun. Tapos iba na naman, tingnan mo naman yung isang bagay na yon. Kunwari itong puno na to, tingnan mo kung ano ba nakikita mo sa puno na yan. For example, napaka-green ng niya, ng mga dahon, tsaka merong mga ibon na nakadapo, tsaka yun, tingin ka naman sa iba, yung parang yung parang nililihis mo yung naisip mong takot dun sa bagay na yun. Tsaka kung meron ka namang naririnig,
pakinggan mo, pikit mo yung mata mo, ano yung naririnig mo, kunwari merong construction kang naririnig, o kaya may mga sasakyan, isipin mo lang yun, yung mga sasakyan na yun, o kaya kung meron kang naaamoy, pwede naman yung therapy rin kasi yun, nakalimutan ko lang yung tawag dun, basta yung kunwari, meron kang inhaler, amoy-amoyin mo yun, o kaya yung amoy ng mansanas, nakaka-relax yung amoy ng mansanas, no, o kaya yung orange, 'di ba? Nakaka-relax yun. Yun din ang gawin mo. Tsaka ang pinaka malakas na pangontra talaga, bang pababa ng level ng panic mo, magdasal ka. Oo, seryoso. Magdasal ka, guys. Yun talagang pinaka nakapababa ng level ng panic. Kunwari, 10, level 10, bababa agad yan ng 3. Nasa 3 na yung panic mo. Basta na magdasal ka, magpikit ka, tsaka yung sabihin mo. Tsaka guys, pa pala, isa pang nakakapagpababa ng panic mo. Aminin mo sa kasama mo kahit hindi mo pa yan kilala. Kunwari, may nakita sa'yo na kinakausap ka. Aminin mo sa kanya na nininervyos ka. Kasi pag hindi mo yun inamin, mas nakakapag pa yun, mas nakakapag pa yun sa isip mo na natatakot kang malaman niya na nagpapanik ka. Kaya yun pa yung nakakapag-torture sa utak mo. Mas nagpapanik ka tuloy pag pilit mong tinatago. Aminin mo na nagpapanik ka talaga. Yun guys. Thank you.